Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 leader ng NPA kabilang sa 5 nasawi sa Negros encounter. Mga apektadong residente inabutan ng tulong. Mangingisda sa Quezon isinuko sa pulisya ang 34.5 million pesos na suspected cocaine. Huling araw ng voters registration, dinagsa ng mga nais makaboto sa barangay at SK elections 2026. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tukoy na ang pagkakakilanlan ng 5 hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nasawi sa engkwentro laban sa tropa ng pamahalaan noong Mayo 16 sa Kawayan, Negros Occidental. Ayon sa 302nd Infantry Brigade, 2 sa mga ito ay tinuturing na high-ranking leaders na pinangalan ng si Rolando Dantes Jr. na umano'y notorious hitman at commander ng dismantled na Southwest Front D at si Francis Vince Dingding na tubong Cebu City na political instructor umano ng grupo. Kasama ring nasawi ang mga miyembrong sina Jobert Casipong alias John, Gilbert Tingson alias Ryan, Alex Chavez Langita alias Axel. Isa pang rebelde ang lubhang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Samantala, umagapay at nagpaabot ng tulong ang 3ID at Kawayan LGU kabilang ng After Encounter Stress Debriefing and Awareness Campaign sa nasa 64 na pamilya na lumikas matapos ang bakbaka. Kasunod nito ay hinikayat din ng mga residente na suportahan ang anti-insurgency efforts at isuplong ang anumang kahinahinalang aktibidad sa lugar. Mahigit 34.5 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang isinuko ng isang residente sa pulisya sa bayan ng Patnanungan, Quezon nitong Mayo 16. Ayon sa Philippine National Police o PNP, 5 tape-sealed na plastic bag na may lamang puting crystalline substance ang voluntaryong iniabot ng 52 anyos na mangingisda mula sa Barangay Busdak sa Patnanungan Municipal Police Station. Tinatayang may kabuuang timbang itong 6,514.7 na gramo. Agad na sinecure ng mga pulis ang mga ebidensya at ipinadala ang mga ito sa Quezon Provincial Forensic Unit. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP upang matunton kung saan nanggaling ang mga ilegal na droga at kung may sindikatong sangkot sa insidente. Mahaba ang pila ng mga nagpaparehistro ngayong Lunes, Mayo 18 sa iba't ibang registration sites para sa huling araw ng voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Bago pa mag-alas 8 ng umaga ay dagsa na ang mga nais magparehistro sa COMELEC satellite offices. Gayon din sa mga mall na nagsilbing registration sites. Bukod sa bagong registrants, marami rin ang nagpa-update o nagpa-transfer ng kanilang voter records bago ang itinakdang deadline. Ayon sa COMELEC, maaari pang magparehistro hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw at wala nang magiging extension sa registration. Pinapayuhan naman ng mga aplikante na magdala ng photocopy ng valid ID at tiyaking kompleto ang kinakailangang dokumento upang mapabilis ang proseso. Patuloy ding nagpaalala ang COMELEC sa publiko na samantalahin ang huling araw ng registration upang matiyak ang kanilang partisipasyon sa BSKE na gaganapin sa November 2, 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.